Muli po isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Pastora Rose, ating pong daily dose of message. Amen. Purihin po ang Diyos. At tayo po ay nasa aklat po tayo ng Hebreo, chapter 13, verse 8. Amen. Ito po isang napakagandang talata at makikita po natin dito sa talatang ito na nagsasabi na ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Amen. Tayo po ay magkakaroon ng panibagong kalakasan sa umagang ito sa aral po na atin pong pagsasaluhan. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong araw na kalakasan na ibinibigay niyo sa amin. Salamat o Diyos sa iyong mga pangako na ito'y aming mapanghahawakan, aming mapapanaligan, Panginoon. Ito ay isang angkla ng aming pag-asa at pananampalataya. Pinupuri ka namin o Diyos at pinasasalamatan ka namin sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat po ng Hebreo chapter 13 verse 8 ay nagsasabing si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kailanman siya ay kahapon, ngayon at bukas. Amen. Kung binabasa po natin ang lumang tikpan, nakakatuwa po yung mga nakalagay diyan, yung mga kwento kung paano ang mga Israelita o ang ating mga ninunong si Abraham, Jacob at Isaac, kung saan nakalagay doon, siya yung Diyos na katukatulong ng ating mga ninuno, maging hanggang sa ngayon. Maaasahan natin ang Diyos sapagkat siya ay hindi nagbabago. Kung atin pong babalikan ang mga kwento sa lumang tipan, yung pong mga Israelita kung saan sila ay hinahabol ng mga kabayuhan, amen, noong mga grupo ni Paraon, para ibalik sila doon sa Ehipto. Nakita po natin kung ano ang ginawa ng Diyos. Di po ba? Hinati niya ang dagat. Amen. At nakalampas ang mga Israelita. Isang napakalaking himala na pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Sa panahon ni Josue, pinatuyo po niya ang Jordan River para lang po makaraan yung pong kaba ng tipan na kanila pong pasan-pasan. Amen. Yung pong pader ng Jericho. Amen. Ito po ba ay nabuwag sa pamamagitan ng lakas ng tao? Hindi. Amen. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay amin pong nabasa at natuklasan na ikaw ang Diyos, ikaw ang aming Diyos na mapagkakatiwalaan. Amen. Tunay nga po at napakaraming mga kwento na sabi nga po ay hindi po natin pagsasawaang basahin. Amen. Ang Diyos po noon, ngayon, siya po ang ating Diyos. Amen. Yung Diyos ni Jacob, ni Isaac at ni Abraham, sa ating pong kapanahunan, hindi po nagbabago ang ating Diyos. Siya po ay sandigan, batong kuglihan. Kaya dapat po tayong magkaroon ng isang matibay na pananalig sa ating pong Panginoon. Ang object po dito ng ating pong talata ay ang ating pananampalataya. Ipapanaligan natin sapagkat siya ay hindi nagbabago. Amen. Purihin po ang Diyos. Meron po akong nabasang isang book, Noong pong isinasali ng misyonaryong si John Patton ang Biblia sa lingwahe ng isang tribo sa South Pacific,
Natuklasan niyang wala siyang katumbas sa salita para sa pananampalataya. Isang araw, dumating ang isang katutubo. Siya ay pagod na pagod dahil sa malayong paglalakbay. Ibinagsak nito ang katawan sa kama kasabay ng pagsasabi, "Hay, kay sarap ibagsak ng bigat ng buong katawan sa higaan kapag pagod." Mula po sa karanasang iyon, binigyan ni Pato ng kahulugan ng pananampalataya na pagpapahinga ng buong bigat ng katawan sa Diyos. Amen. Totoo pong nakakapagod ang buhay. Amen. Hindi po tayo exempted sa mga problema. Amen po ba? Subalit tayo mga Kristiyano, mapanghahawakan natin ang salita ng Diyos. Hindi po sinabi ng Panginoon na kapag tayo po ay kumilala sa Kanya, ay magkakaroon po tayo ng isang buhay na napapaligiran po tayo ng roses. Amen po. Ang sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lagi mo akong kasama. Yan po ang sinabi ng Panginoon at pangako po niya sa atin. Ang problema po ay dumarating. Amen. At tigib po ng responsibilidad tayo bilang Kristiyano. Marami pong struggles, marami pong dapat ayusin. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus, mayroon tayong kapahingahan, katiwasayan, at pag-asa na patuloy nating mapanghahawakan. Amen po. Kaya nga po ang Diyos, napakarami po niyang pangako sa Biblia. Amen po. Kung hindi po natin ito binabasa, mamimiss po natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Kagaya nga po sa aklat po ng Mateo, chapter 6, 25 hanggang 34. Amen po. Basahin po natin ito ng yung pong talata na ito. Amen po. Yun nga pong sinasabi nga po dito ng Panginoon. Ito po yung isang talaga pong pinanghahawakan ko. Huwag kayong mabalisa tungkol sa buhay. Amen? Sinasabi po ng Diyos, naalisin po natin ang kabalisahan. Sapagkat ang kabalisahan po ay papatay po sa ating pananampalataya. Amen. Madalas kasi tayo, nababalisan na tayo pag wala tayong makain. Amen po ba? Pero sabi nga po ng Panginoon, bakit tayo di dapat mabalisa? Sapagkat hindi ito kailangan. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng buhay, di ba? Bibigyan niya tayo ng maliliit na mga bagay tulad ng pagkain at damit. Kung binigyan niya tayo ng katawan, pababayaan ba niya tayong mamatay na lang? Dahil sa gutom, natural hindi. Kung maaari niya tayong bigyan ng malalaking kaloob. Tulad ng bahay, tiyak na ibibigay din niya sa atin yung mga maliliit na bagay. Amen po? Hindi ipinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng higit sa ating pangangailangan. Ngunit makakaasa tayong ibibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Amen. Hallelujah, purihin po ang Diyos. Talaga nga pong mapanghahawakan natin siya, ang kanyang mga pangako. Di po ba, sabi niya, bibigyan po tayo ng Diyos ng pagkain at damit. Kung babasahin po natin ang Mateo chapter 6, 25, 26. Naniniwala po ba tayo dyan? Ano sa kanya pong pangako? Lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Sa Mateo 11:28. Naniniwala po ba tayo sa Kanya o sa pangako niya? Amen. Natatandaan ko po, may sinabi po siya, ang umiinom ng tubig na ibinibigay ko ay hindi na mauuhaw kailanman. Naniniwala ba tayo dito? Meron po bang ganitong uri ng tubig sa ating loob? Kailangang ihayag natin sa Diyos at pagsisiyan ng ating napaka-liit na mga pananampalataya. Amen. Meron pong iba pang ibig sabihin ng mahinang pananampalataya. Ito po yung madaling mawala ng loob. Ayan po, madaling ma-discourage. Yung po mga pangyayari sa ating paligid, maaring maging Panginoon natin, o maaring pahinain ito, o sirain ang ating pananampalataya. Ano man ang mga nangyayari sa ating buhay, kailangan tayong magpatuloy na umasa, nagpuri at manampalataya pagkat lahat
ng pangyayari sa ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. At siya ang ating mapagmahal na Ama. Siya ang mayroong control ng lahat ng bagay. Kung gayon, bakit naman tayo mababalisa? Kung talagang nagtitiwala tayo sa ating mapagmahal na Diyos, hindi tayo mababahala. Amen po ba? Purihin po ang Diyos. Sabi po niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa araw ng bukas. Ipinangako ng Diyos na ipagkakaloob niya sa bawat araw ang ating pangangailangan. Basta, unahin lamang natin siya. Amen? Sabi nga po doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Ito po ang salalayan ng ating pong sabi nga ay kasaganaan. Amen po. At dahil ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos, gawin po natin ito upang mag-manifest ito sa ating buhay. Noong pong biblical times, ang mga dulo ng ilang mga pana at sibat ay binabalutan ng telang ibinabad sa langis na sinindihan bago ito pakawalan. Bilang mga kawal ni Jesus, araw-araw ay inuulan tayo ng nagliliyab na pana at sibat ni Satanas. Ang mga ito ay maaaring sumunog sa ating pagtitiwala upang mag-alinlangan sa Panginoon at mawala ng pag-asa sa kinabukasan. Ito ang layunin ni Satanas, likain sa atin ang pag-aalinlangan sa salita ng Diyos upang pagkatapos ay talikuran natin ang Panginoon. Sapagkat tayo ay nasa kalagitnaan na ng gyerang espiritual, huwag nating bibitawan ang kalasag ng pananampalataya upang tayo ay magtagumpay. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos sa umagang ito. Ang Diyos po ay patuloy nating mapapanaligan at mapagkakatiwalaan. Amen. Huwag po nating kalimutan ang sinabi niya sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen po? Kahit kailan, hindi po tayo tatanggihan ng Panginoon. Sa ating paglapit sa Kanya, makakasumpong po tayo ng kapayapaan na hinahanap natin. Muli po isang magandang araw sa inyong lahat. Nawa po ay napagpala kayo ng ating talata sa umagang ito na ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Pakinggan po natin ang awiting ito na ang Diyos ay hindi nagbabago. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. Sing it again. Hallowed be thy name. Jehovah God, you reign. And you will never change, oh Lord. Forever you're the same. He's Jehovah Jireh, the Lord our provider. Jehovah Jireh. You supply my every need. Siya po ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Siya rin po ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya ang gumagamot sa ating mga karamdaman. Amen. Amen. Hallelujah. Jehovah God, you reign. Just let your spirit rise into the presence of the Lord, and you will never change. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Don't forget to subscribe our YouTube channel, Daily Dose of Message. I-share po natin ito sa iba upang mapagpala din po sila ng salita ng Diyos. Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng nakikinig. God bless you all.